Brownies, bakery style. So, bali nandito yung mga sangkap na kailangan natin. Meron tayong 4 cups ng cake flour. Maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng baking powder at 2 teaspoon ng baking soda. Sasamahan din natin yan ng 1 teaspoon ng asin. At maglalagay din po tayo ng 2 cups ng cocoa powder. Gamit ko ay Bakersfield Dark Cocoa Powder. So, imimix lang natin yan. Napakadali lang nito. Ayan. So, itong ating brownies, para din po siyang cake base. Napaka-moist, napakasarap. Hindi siya chewy, hindi rin siya pudgy. So, ang texture nito ay moist at dark chocolate yung flavor niya. Then, once na ma-mix natin, then, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng pinakabutas sa gitna, gaya ng lagi kong ginagawa. So, dyan, maglalagay tayo rito ng 1 cup ng coconut oil, palm oil, canola oil. Then, meron din tayong dito nga sugar na 3 cups yung aking nilagay. So, brown sugar yung nilagay ko kasi ito yung nagbibigay moist sa ating butter. Then, naglagay rin ako ng 370 ml ng evaporated milk. At mag-a-add din tayo ng 2 large egg. So, madaling-madali lang, di ba? Siyempre, gagamit tayo ng French vanilla. Gamit ko ay Flavor Aid. So, naglagay lang ako rito ng at least 1 and 1/2 tablespoon. Then, imimix po natin. At habang tayo po ay naghahalo, kailangan naka-preheat na yung ating oven na 150 to 160 Celsius ang init. So, dito maglalagay na ako ng 2 and 1/2 cup ng tubig na warm water. So, maligamgam po. Then, i-mix po ulit natin hanggang sa ma-dissolve yung ating dry ingredients na nakikita ninyo. So, kailangan po ito ay hindi ma-overmix. Kailangan smooth yung kanyang texture. Ngayon, kung first timer kayo na gagawa nito at hindi kayo masyado pang marunong mag-mix, may buo-buo pa, ay pwede kayong gumamit ng salaan. So, dito nakita nyo ay tunaw na at ready na para ilagay sa isang malinis na pan itong ating chocolate butter. So, kukunin lang natin at gagamit tayo dito ng 16 by 18 na tray. Then, naglagay lang ako ng parchment paper, nilagyan ko ng oil para po hindi dumikit at maganda po natin matatanggal yung ating brownies. Then, wag nyo pong pupunuin ha. Kailangan kalahati lang po ng ating pan yung ating ilalagay. So, may tira pa po dito sa ating chocolate butter. Tapos, ganyan lang po, itatagilid nyo lang para malagyan po lahat. So, pansin nyo, kalahati lang yung nilagay ko at pwedeng-pwede na natin tong isa lang. Pero bago yan, meron pa akong nailagay dito sa isang maliit na pan. Ayan. Kasi marami tong ating nagawa at pwede na natin tong isa lang sa ating preheated oven. So, ilalagay po natin siya sa taas. Pero, kailangan mahina lang ang init para lang kayo nagpapainin. So, 150 to 160 Celsius lang ang init. Then, i-bake po natin ito ng mga at least 25 to 30 minutes. At habang tayo ay nagbe-bake ng ating chocolate brownies or chocolate cake, tayo naman ay gumawa ng ating chocolate toppings. So, naglagay lang ako rito ng 2 can ng 370 ml ng evaporated milk plus 1 and 1/4 cup ng cocoa powder. Then, naglagay po ako rito ng 1/3 cup ng cornstarch. Ito yung magpapalapot sa ating pinaka pang toppings mamaya. So, imimix lang po natin to at kailangan hindi pa to nakasalang sa apoy. So, tutunawin natin to, no? Then, nag-add ako ng 1 cup ng tubig. Then, para sa pampatamis nito, ang gagamitin natin dito ay condensed milk. So, hahaluin ko muna ng maigi. Kailangan tunaw na tunaw yung ating cocoa powder. Ayan. Then, ilalagay ko na yung 390 grams na condensed milk. So, alam ko ba't kayo magtatanong na, Ma'am, bakit po yung inyong condensed milk kulay brown na? So, nilagay ko kasi siya sa aking chiller. So, ayan, nagbuo-buo na siya. So, any brand ng condensed milk ay pwede nyong gamitin. Then, continuous po ulit sa ating paghalo. At once na makita natin na smooth na, nahalo na natin ng maigi, saka natin to lulutuin sa ating kalan at
dapat mahina lamang ang apoy para po maluto ng dahan-dahan. So, ayan, okay na to. Pwede na natin tong isalang sa ating kalan. So, bali dito, nakasalang na po sa ating kalan at lulutuin lang po natin to sa medium heat ng apoy at continuous ang paghalo. So, wag niyo po itong iiwanan para po maiwasan na masunog yung ating chocolate toppings. So, halo lang ng halo hanggang sa makita po natin to na unti-unti nang umiinit at lumalapot sa nais nating timpla. At eto na nga po mga manay, syempre kailangan din natin silipin yung ating niluluto. Makalipas lamang ang ilang minuto, luto na ang ating chocolate brownies. At dahil napakabango at napakamoist nito, syempre hahanguin na po natin at atin nang papalamigin para habang tayo nagluluto ng ating pang toppings ay napalamig na natin to. So balik naman tayo dito sa ating niluluto. Ayan. So, ito po ay luto na. Makalipas lang din po ang ilang minuto. 10 to 12 minutes ay makukuha nyo na po yung tamang lapot na nais natin. At dahil okay na po ito, maglalagay tayo ng 1 1/2 tablespoon ng butter. So, imimix po natin. Para saan po ba ang butter? Para mas shiny at dagdag linamnam din po sa ating pang-topping sa brownies. So, once na okay na, pwede na natin patayin ang ating kalan at hanguin tong ating niluto. At ang pinakamagandang technique dito mga manay, kailangan habang mainit pa yung ating ginawa or yung ating naluto na chocolate toppings, ay kailangan po i-spread na natin sa ating brownies para po hindi tayo maabutan ng kanyang paglamig. Dahil kapag yan po ay lumamig, yan po ay magpo-firm. So, may hirapan na po tayong mag-design para sa ating brownies. So, gamit ang ating spatula, ayan, spread lang po natin palibot. Grabe, ang bango. Parang gusto ko na po talagang tikman. Yung kanyang pagkakaluto natin dito ay napaka-chocolatey, malinamnam. At pwedeng-pwede nyo rin pong gamitin yan sa palaman sa donut. Pwede rin pong pang cake. At pwedeng-pwede rin palaman sa pianono. So, nasa inyo. Pwede nyo po itong itry. So, spread ko lamang po ng ganyan para po mas maayos natin bago natin lagyan pa ng design. So, dahil tapos na tayo mag-spread ng ating chocolate toppings, dito gagamit po ako ng plastic scraper. Ito po yung ginagamit pang design sa pagpo-frosting sa cake. Ngayon, kung wala kayo neto huwag kayong mabahala. Pwede kayong gumamit ng mahiwagang tinidor. So, ang gawain lang naman nito is pantayin, lagyan ng design, yung ibabaw ng ating brownies. Kasi namimiss ko yung ganitong brownies sa bakery. Kayo ba? Isa rin ba kayo sa bumibili nito ng mga kabataan ninyo? Diba? Napakasarap nitong kainin. Tapos may mani sa ibabaw. So, ganyan lang ang gagawin natin. Ayan. Spread nyo lang po ng maigi. At kapag tapos na, meron tayo ritong roasted peanut o tostadong mani. So, ang gamit ko rito ay happy mani. So, para hindi na kayo magtostado. Kasi may flavor na siya ng alat na nagbabalance dun sa ating brownies. So, matitikman mo siya na may tamis alat, linamnam talaga. So, maglalagay lang tayo sa ibabaw. Depende sa inyo. Kung ayaw nyo ng peanut, pwede rin po ang chocolate, pwede rin po ang sprinkles, pwede rin ang walnuts, pwede rin ang almonds. So, nasa inyo, kayo na po yung masusunod. So, dito sa ating recipe, napakasarap na pwede nyong pagkakitaan. Pwede nyo rin pong pangregalo, pwede nyo yung pan-stock, at pwede nyo rin po itong pang-giveaway sa mga okasyon na meron kayo. So, dahil okay na, nalagyan na po natin lahat, ngayon, i-slice naman natin para makita natin kung ilan ba yung slice na magagawa natin sa isang tray ng ating brownies.